Ang Ama namin, ito ba isang panalangin? Base sa Mateo 6:9 hanggang 13. May nagtanong po sa atin kung ang Ama namin ba ay isang panalangin sa Diyos. Sa kabila daw na nakasulat sa Biblia ang Ama namin, ay itinuro raw ni Jesus ito sa kanyang mga apostol nang siya ay nasa lupa pa. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon at bibigyan natin ng katugunan ang katanungang iyan. Bago ang lahat, ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unpack the Truth. Pagsuportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga membro ng Iglesia Katolika ay malimit nila itong gamitin bilang kanilang panalangin. Lalo na sa kanilang pagsamba ay parte na ang kanilang misa ang Ama namin. At gayon din sa kanilang pagrorosaryo ay ilang beses itong binibigkas. Para sa mga kaanib sa Iglesia Katolika, ito ay sa mabisang panalangin sa Diyos. Subalit ang mahalagang katanungan, ito po ba ay isang panalangin o ito isang balangkas kung paano manalangin? Ang panalangin ay isang mahalagang bagay para sa pakikipag-usap sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsamba, pagdadalamhati, kalungkutan, kahirapan at iba pang mga dinaranas sa buhay, lalo na kung kailangan nating mag-usap sa Diyos para sa kanyang tulong, awa at biyaya. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo sa lupa, maraming mga halimbawa na siya mismo ay nag-utos ng kanyang mga tagapaglingkod na palaging manalangin at mapanalanginin at huwag mawalan ito sa puso. Gaano ba kahalaga ang panalangin at kailan tayo dapat magdasal? Babasahin po natin sa aklat po ng Lucas 18:1 ng New International Version. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sa Tagalog, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang isang talinghaga upang ipakita sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag sumuko. Dito ay pinakikita lamang ng Panginoong Yesus kung gaano kahalaga ang manalangin at ang sabi ay dapat maging mapanalanginin sa Diyos. Sa panahon ng mga apostol ay itinuro rin sa mga Kristiyano na maging mapanalanginin, maging mapagbantay at mapagpasalamat. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Colossians 4:2 ng New King James Version. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Sa Tagalog, manatili kayong marubdob sa panalangin na maging mapagbantay dito na may pagpapasalamat. Base po sa nasabing talata, malinaw ang pagtuturo ng mga apostol na dapat marubdob sa pananalangin na maging mapagbantay na may pagpapasalamat. Ibig pong sabihin, dapat kapag manalangin ay taos sa iyong puso o nanggaling sa puso ang iyong panalangin na may kalakip na pagpapasalamat. Mga kaanbak, ano pa po ang mga pagtuturo ng mga apostol kung paano manalangin at gaano kadalas? Basahin naman po natin ang aklat ng unang Thessalonians 5:17 hanggang 22 ng New International Version. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Sa Tagalog, patuloy na manalangin at pasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Huwag niyong patayin ang Espiritu. Huwag niyong hamakin ang mga hula, kundi subukin ninyo ang lahat. Panghawakan ng mabuti, itakwil ang lahat ng uri ng kasamaan. Ang makatuwid ay palagi po tayong manalangin sa Diyos na may pagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sinabi ring huwag patayin ang espiritu at huwag hamakin ang mga hula. Ibig lang pong sabihin ay huwag pababayaan ang kaloob na nasa iyo'y binigay ng Diyos bilang kanyang lingkod sa pamamagitan ng espiritu upang manatiling mamuhay ayon sa kanyang mga kutusan. Magtiwala sa mga hula ng Diyos sa hinaharap, lalo na sa araw ng paghukom. Kaya po sinabi rin sa talata na panghawakan ang mabuti at itakwil ang kasamaan. Sa makatuwid, kailangan mong mabuhay ng matuwid at ayon sa mga kautusan ng Diyos at iwasan ang pagsalangsang sa mga kautusan. Kung sisiyasatin natin mabuti ang pagtuturo ng mga apostol, ay mapapasin natin kung paano dapat tayo manalangin. Una, laging manalangin mula sa puso o barubdob na panalangin. Pangalawa, laging magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, laging panghawakan ang espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pang-apat, laging manalig sa pangako ng Diyos. Panglima, laging mailayo sa kasamaan o maitakwil ang kasamaan at makapamuhay ng matuwid. Ngayon po, alamin naman natin ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol kung paano ang manalangin. Ito po ang panalangin na pinakapopular sa mga kaanib sa Iglesia Katolika. Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 6:9 hanggang 13 ng New International Version. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Sa Tagalog po, ito kung gayon ay kung paano kayo manalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga may nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Napansin po ba niyo mga kanbaks? Ang sabi ng Panginoon Yesus na kung paano kayo manalangin. At hindi po niya sinabi na ito ang idalangin nyo o ito ang panalangin nyo. Ibig kong sabihin, ang mga sinabi ni Jesus ay hindi panalangin, kundi isang balangkas kung paano manalangin. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi nag-utos na ito ay kabisaduhin o isaulo ito na panalangin na walang bawas ang mga salita at bigkasin ng paulit-ulit nito sa tuwing tayo ay manalangin sa Diyos. Sa halip sinabi niya, ito kung gayon kung paano kayo manalangin. Ibig sabihin, ito ay isang balangkas, gabay o pattern kung paano tayo manalangin. Ano po ang mga gabay o balangkas na dapat na nasa panalangin natin? Una, manalangin ka sa isang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Ama. Pangalawa, manalangin ng taos-puso o manalangin mula sa puso at hindi isang dasal na isinaulo at bibigkasin ng paulit-ulit. Pangatlo, magpasalamat ka lagi sa Diyos sa mga biyaya, pagpapala at pag-iingat sa iyo sa araw-araw. Apat, humiling ka sa Diyos ng iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Ilayo ka sa lahat ng kasamaan at iligtas ka sa lahat ng kapahamakan. Panglima, humiling ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala. At gayon din pang-anim, magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Pang-pito, hilingin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa makatawid po,
natitiyak natin ang sinambit ni Kristo sa nabanggit na talata ay hindi isang panalangin sapagkat pinagbabawal mismo ng ating Panginoong Yesus ang paulit-ulit na dasal na mababasa naman natin sa aklat ng Mateo 6:7 ng New King James Version. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathens do, for they think that they will be heard for their many words. Sa Tagalog, at kapag ikaw ay nananalangin, huwag gumamit na walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano, sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang maraming salita. Malinaw po na hindi tinatanggap ng Diyos ang mga paulit-ulit na panalangin na walang kabuluhan gaya ng mga pagano. Ang tanong naman natin ngayon, saan naman mainam na manalangin maliban sa loob ng simbahan o kapilya? Basahin po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat sa Mateo 6:6 ng New King James Version. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sits in secret will reward you openly. Sa Tagalog, ngunit ikaw, kapag ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kapag naisara mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim na dako, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Sa makatuwid ay mas mainam na manalangin ka sa Diyos na walang nakakakita sa iyo, maliban sa Diyos, at dito ay bibiyayaan ka ng hayagan. Paano naman po nananalangin ang ating Panginoong Jesucristo sa iba't ibang pagkakataon? Si Kristo ay nanalangin sa iba't ibang pagkakataon, ngunit hindi kailanman sinaulo ang panalangin sa walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng mga paganong gawain. Ano po ang halimbawa? Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 26:39 ng New International Version. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Sa Tagalog, lumayo ng korte, nagpatira pa siya sa lupa at nanalangin, Ama ko, kung maaari alisin nawa sa akin ang sarong ito, ngunit hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. Dito po ay mapapansin natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin sa Diyos na siya ay nagpatira pa at nakiusap pa sa Diyos na kung pwedeng alisin ang saro. Ganito naman ang isa niyang panalangin sa ibang pagkakataon. Basahin naman natin ang nakasulat sa 1:11-41 hanggang 42 ng New International Version. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Sa Tagalog, kaya inalis nila ang bato. Pagkatapos ay tumingala si Jesus at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong pinakikinggan, ngunit sinabi ko ito para sa kapakanan ng mga taong nakatayo rito upang maniwala sila na ikaw ang nagpadala sa akin. Kung mapapansin po natin mga kalba, nanalangin si Jesus ay kung ano ang nasa kanyang puso at hindi ang sinaulong panalangin. At mapapansin natin ay nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Ano pa ang isang panalangin ni Jesus kung paano natin makikilala ang tunay na iisang Diyos? Basahin naman natin ang aklat ng 1:17-1:3 ng New International Version. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa Tagalog,
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luluwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Dito po sa panalangin ni Jesus ay ipinakikilala niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating dalanginan at malinaw ang sabi ni Jesus, Ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sapagkat napakahalaga na makilala ang tunay na Diyos para sa buhay na walang hanggan. Magiging walang kabuluhan ang iyong mga panalangin kung iba ang Diyos na iyong pinagtutungkulan sa iyong dasal. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus na, Ama namin ay sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, pati na rin sa langit. Ibig sabihin, ang dapat nating dalaginan ay ang Ama o isang Diyos na tunay. At maliwanag ang sabi ng Panginoong Jesucristo na ikaw, Ama, ang iisang Diyos na tunay. At gayon din ang pagpapakilala ni Jesucristo sa kanyang sarili na at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ibig kong sabihin, iba po ang Panginoong Diyos sa Panginoong Jesucristo. Bilang buod na naging paksa natin ngayon para hindi natin makalimutan, una, ang Ama namin ay hindi panalangin, kundi ito ay isang balangkas o gabay kung paano magdasal. Pangalawa, galing sa puso ang panalangin at hindi isinasa ulo. Pangatlo, huwag manalangin ng paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano. Pangapat, manalangin kayo sa iyong Ama na nasa lihim na dako. At ang iyong Ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Ang lima, ang lahat ng iyong panalangin ay hilingin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bakit po nasabi natin ang lahat ng panalangin ay hilingin sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin ang aklat ng unang Timoteo 2:5 New King James Version. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sa Tagalog po, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Malinaw po mga ka-unbox na dapat natin iukol ang ating mga panalangin sa Ama na isang Diyos na tunay. At hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating dalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po lubos niyong naunawaan ang naging paksa po natin ngayon. Hanggang dito na lang po tayo at sana ay may natutunan po kayo sa araw na ito kung ano ang mga dakilang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kung may mga katanungan po kayo o mga comment, ay paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Magandang araw po muli. Please subscribe.